against the enemy that is stronger than you, and you won. You have victory. So ang tawag dun is the underdog. So yan yung team natin, this youth fellowship, and it is from natin? Judges. It is from Judges. Actually, this is from Judges chapter 6. So I will be sharing with you about the story of Gideon. Kilala niyo ba si Gideon from the Bible? Okay, kilalanin natin si Gideon from the Bible. But let me read first to you the Hebrew 11. Okay? Hebrew 11 verse 32 to 34. If you have your Bible, please open your Bible. Can you flash it also? Hebrew chapter 11 verses 32 to 34. 32 to 34. Okay. Okay. So let's all read this one. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel, the prophets. Next, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness, I want you to highlight this one, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Diba? Ang sabi dyan, sila yung mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pa't napaurong ang hukbo niyang dayuhan. So ang pag-aaralan natin this evening, okay, ay patungkol sa buhay ni Gideon. Maraming binanggit dyan. It was Gideon, Barak, Samson, and Jephthah. But let us focus on Gideon. Ano-ano yung mga bagay na matututunan natin about Gideon? And paanong ginamit at paanong tinawag siya ng Panginoon? At paanong ang mga katotohanan ito na itinuro sa kanya ng Panginoon ay makipapamuhay din natin sa panahon natin ngayon na nais ituro ng Panginoon. Okay? The truths about the story of Gideon. So, if you will really want details, you can look at the book of Judges chapter 6 and hanggang chapter 8, nandun yung buhay ni Gideon, matatagpuan doon. So, dahil masyadong mahaba ito para basahin natin. Kasi overnight naman ito, no? So, pwede tayong magtagal. Okay. Kaya lang masyadong mahaba, okay? So, bawat point, susundan natin yung story ni Gideon. I will give you the background, So, ang background ng story ay nasa time ng Judges or home in the Old Testament. So, bakit sila tinawag na Judges time? Okay. For us to understand, kasi nung time na ang mga Israelites ay pinamumunuan ni Moises. So, nang mamatay si Moises, ipinasa niya yung leadership kay Joshua. Kilala niyo naman sila, di ba? Very, very powerful leader. And nung time ni Joshua, puro victory yung naranasan nila. Sa lahat ng digmaan. Bakit? Kasi strong ang kanilang leader. May unity lahat ng tribes, and mayroon silang kalayaan at puro tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. But the story overturned nang mamatay si Joshua at hindi na ipasa yung leadership. So from Moses to Joshua, and then nag-end kay Joshua yung leadership. So dahil doon, pumili ang Diyos ng mga judges, hukom, na manguna sa kanilang tribes. So nagkanya-kanya kanilang leadership. Wala nang overall na mangunguna sa buong Israel, kundi hukom na lang sa bawat tribo. Kaya ito'y tinawag na Judges time. Are you getting my point? So, ang panahon ng Judges ay panahon ng Israelites na palagi silang sinasakop ng kaaway. Okay? They are conquered. Palagi silang kinakawawa, palagi silang inaalipin, at puro pag-iyak yung nangyayari sa kanila during this time. So, ang buhay ng mga Israelita ay umiikot lamang sa loob ng 300 years. Bakit? Kasi ganito ang ugali nila. Matitigas ang mga ulo nila, gagawa sila ng Diyos-Diyosan, and ayaw nilang sumunod sa kagustuhan ng Diyos.
Kaya ang Panginoon tinuturuan sila ng aral. Sa paano paraan? Hinahayaan niya na yung bayan nila ay alipinin at pahirapan. Pero magbibigay si Lord ng mamumuno sa kanila upang magkaroon sila ng freedom or ng kalayaan. And then magkakaroon ng repentance, magsisisi sila, at babalik ulit sila sa Diyos kasi nga dumaan sila sa pagsubok. Pero pagkalipas lamang ng ilang taon, yun na naman, kalilimutan na naman nila ang ginawa ng Diyos sa kanila. Babalik na naman sila sa kasalanan. Itatakwil na naman nila ang Lord, and then sasamba na naman sila sa Diyos. So ganyan yung cycle nila, more than 300 years. At yun yung buhay nila. Ganon. Parang aalipinin sila ng kaaway, and then magsisisi sila, and then papadalhan sila ng judge or leader, and then pag nandun na ulit, babalik na naman sila sa kasalanan. And ito yung panahon ni Gideon. Si Gideon ay isang hukom na tinawag ng Panginoon to lead the Israelites para labanan ang mga Amalekita and Midianites na kanilang kaawan. And for you to know, itong mga Amalekites and Midianites, tinatawag silang nomadic people. What do you mean by nomadic people? They are, wala silang permanent na tirahan. Okay? Kung saan merong farmland, kung saan merong area na free, lilipat sila doon. So itong mga nomadic people, hinihintay nila yung kanihan ng mga Israelites, pagkatapos nun nakawin nila yung kanilang pananim para silang sa Money Heights. Yung mga Amalekites. Okay? Hindi lang pananim, kundi mga alagang tupa, alagang hayop, at walang itinitira sa kanila. Okay? Ibig sabihin, ang mga Israelites yung nagtatanim, pero yung kaaway ang nag-aani. At kung sino man yung manlaban sa kanila, ano mangyayari? Papatayin. Kaya, during this time, Israelites, they are living in fear. So, tingnan natin yung sitwasyon na yun. Paano ba tinawag ng Diyos si Gideon para palayain ang kanilang bayan? I want you to discuss 3 truths about the life of Gideon. Number 1, you have also to remember this, young people, that God uses ordinary people to do extraordinary things. Are you listening? Let's open our Bible in Judges 6:15. Si Gideon isang duwag at matatakotin. Okay? Sabi dyan, Judges chapter 6. Sabi niya, "Pardon me, my Lord." Gideon replied, "But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." So personally si Gideon na yung nagsabi. Nung sinabi ni Lord, Gideon, "I will make you the judges," ililigtas mo ang Israel. He said, "Lord, paano ko maliligtas ang Israel? Ang lahi namin, ang sambahayan namin, ang pinakamaliit sa libig ni Manasseh, at ako naman ang pinakamahina sa amin." We've seen that Gideon is not exactly the picture of strength and courage. Siya nga yung pinakamahina sa kanilang angkan. Siya pa rin yung pinakaduwag. But let's also look at this. God used Gideon to deliver His people from oppressors. And this is something that we need to learn. Minsan nagiging palusot din natin yung palusot ni Gideon. Lord, bakit ako yung gagamitin mo? Mahina ako, Lord. Hindi ko alam yung gagawin ko. Wala akong kaalaman dyan, Panginoon. Hindi ako marunong magsalita. Lord, bata pa ako masyado. Yung people, kumita na yan. Kasi ganyan din yung palusot ni Moses, ni Jeremiah, at ng iba pang ginamit ng Diyos. But I want you to realize this evening, God uses ordinary people to do extraordinary things. Tulad ni Gideon, tulad ko, tulad ninyo, ang ginagamit ng Diyos. 1 Corinthians 1:27. Anong sabi dyan? 1 Corinthians 1:27. Chapter 1, verse 27.
But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. So ang sabi dito sa verse, pinilihan ng Diyos ng mga marunong sa paggamit niya o sa pamamagitan ng paggamit niya ng mga taong sa tingin ng sanlibutan ay hangal. Hinihiya ng Diyos ang malalakas sa pamamagitan ng paggamit niya sa mga mahihina. Isn't it ironic? Pero ang ginagamit ng Diyos ay ang mga taong ang heart ay directed at hindi yung, alam mo yung nire-recognize mo yung kalakasan mo, hindi yung nire-recognize mo yung lakas mo, kundi yung kalakasan ng Diyos. Yung hindi mo nakikita yung strong part mo, but you acknowledge the strength from the Lord. And there is this one story patungkol sa dalawang timba. I already told you this. I don't know if you remember this one. Merong dalawang timba, at this is just a kwento. Okay? Parang kwento ng ang magkaibigan. Okay. Napupunduhan ng 10 milyon na ang graphics ay galing sa Canva. Okay. Okay. So, there was this story of ang timba. So, ang isang timba, okay, dalawang timba, isang timba ay bagong-bago, and napakaganda ng kondisyon. So, para saan ginagamit ang timba? Sa pag-iigib ng tubig, right? Okay. So, yung isang timba, maganda, maayos siya. Kaya lang yung isang timba naman, lumang-luma na, basag-basag at butas-butas. Siguro yung timba na to, alam niyo yung timba ng Moisen? Okay. So, ang dalawang timba na ito ay pag-aari ng isang magsasaka. Ginamit niya pareho yung dalawa sa pag-iigib mula sa balon hanggang sa kanyang bahay. And tuwing umaga, nag-iigib yung magsasaka na ito. Okay, listen to me. Gamit yung bagong timba at lumang timba. And minsan, di ba, kwentong pambata, nag-usap itong dalawang timba. Sabi ng bagong timba, napakagaling mo talaga dahil maayos yung kondisyon. Bagong-bago, buong-buo pa ako. Ibig sabihin, maraming tubig ang nalalagay sa akin. Hindi katulad mo butas-butas ka na. So bago pa makarating yung amo natin sa kanyang bahay, halos wala na siyang maigib dahil tinapon mo na lahat sa daan. So, nalungkot yung timba, yung lumang timba sa kanyang narinig. Kaya lumapit siya sa kanyang amo at nagpaalam. Diba? Nakakatuwa. Yung timba lumapit sa amo niya, nagpaalam. Naging si Sadness. Sabi niya, amo, aalis na po ako dahil hindi niyo na po ako kailangan. Mapapagod lang kayo, patuloy niyo lamang akong gagamitin dahil halos wala namang nailalagay na tubig sa akin. Natatagon ko lang yung mga inigib sa daan dahil butas-butas. And you know, anong ginawa ng magsasaka? Binuhat siya ng magsasaka, binuhat yung lumang timba, dinala siya sa balon at sinabi ng magsasaka, doon sa lumang timba. Alam mo ba kung bakit kita patuloy na ginagamit kahit butas-butas ka pa? And then, ipinakita niya yung nagagandahan at makukulay na halaman at bulaklak sa daan. Sabi niya, dahil ikaw ang nagtitinig sa mga halaman at bulaklak na ito, bawat araw sa pagdaan ko dito. Now, remember this, young people. If God says we are something, then we are, whether anybody else agrees or not. I want you to realize that your worth will not base on what others, that it is not based on the opinion of the other people. Your word is not based on the opinion of your classmates. It is not based on the opinion of the world, but it should base kung ano yung sinabi ng Diyos. Are you with me? Kapag sinabi ng Diyos na maganda ka, then you are. Kapag sinabi ng Diyos na mayaman ka, then you are. Kapag sinabi ng Diyos na malaki ka for His kingdom, even though your height is not, then you are.
Regardless kung ano pa man ang sasabihin ng ibang tao. Sapagkat ang dapat na pagtingin natin sa sarili natin ay kung ano dapat yung pagtingin ng Diyos sa atin. Always look at yourself just like how God saw you. Ang sabi ng Diyos, you are a great people, a holy priesthood, a peculiar people. Ibig sabihin, natatangi, mabubuti, magagaling. May mga weaknesses man at kahinaan, hindi yun nag-disqualify sa'yo kasi ikaw pa rin ang pinili ng Diyos para sa kanyang paglian. Because God can use you, your own potentials, and your own weaknesses also for His glory. We have always weakness. We have always this bad side of our life. Even the great men in the Bible, si Moses, si Jonah, sino pa? Lahat sila. They have the bad side of their life. But why? Why God will choose them? Because God sees them that they have potential. And it is not always how we look at ourselves. It is how God look at us. Ngayon, mas maniniwala pa ba tayo sa sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos sa atin? Always remember, God uses ordinary people to do extraordinary things. You are not just someone else. You are God's chosen people. We are God's chosen people. Number 2 this evening, okay, it says here that God always begins with me. Pakinggan natin to. Kung tayo ay hihingi ng pagbabago, ang unang binabago ng Panginoon ay hindi yung attitude ng mga taong nasa paligid natin, hindi ang mundo, hindi ang sitwasyon na kinakaharap natin, kundi tayo ang unang nais baguhin ng Diyos. And ito yung ginagawa ng Diyos kay Gideon. Sabi sa Judges 6:40, Judges 6:40, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have, and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Hindi ba't ako ang nagsuko sa iyo? And the same goes for us. Kinakailangan nating maunawaan na bago baguhin ng Panginoon ang mga nasa paligid natin, ikaw ang gustong baguhin ng Diyos. Ikaw ang gustong baguhin ng Panginoon. Just like this, you are praying. Enrollment na naman. Sabay-sabay yung gastusin at malaki ang pera kailangan mo. You are praying, Lord, kayo pong magbigay ng financial blessing sa amin. Okay? You are praying with that. Tama ba? Lord, enrollment na naman, ang dami namin gastusin, palain mo yung, i-bless mo ako, Panginoon, financially. Pero hindi ba't bago ibuhos ng Panginoon yung pagpapala sa tahanan mo, gusto naman ni Lord na bawas-bawasan mo muna kaka-check out sa Shopee at Lazada. Are you with me? And you have to realize that before God shower His blessing for you, hindi ba dapat magkakaroon ka dapat din ng pagkakataon para kumita? This is how God pour out His blessing upon us. It always begins with you guys. It always begins with me. And there was this another story kung saan ang isang lalaki ay lumapit sa doktor. Sinabi niya, "Dok, mukha yatang bingi yung asawa ko. Kasi every time na kinakausap ko siya, hindi siya sumasagot. Gusto ko po sanang malaman kung gaano na kalala yung pagkabingi ng asawa ko." Ang sabi ng doktor sa kanya, ganito gawin mo. Pag uwi mo sa bahay, ulingin mo siyang nakatalikod at tanungin mo siya, mga 20 na hakbang yung layo. Kapag hindi siya sumagot, umakbang ka ng 5. Tanungin mo ulit siya ng parehong tanong. Kapag hindi pa rin sumagot, umakbang ka ulit ng 5, gawin mo ito hanggang sa malaman mo kung gaano kalayo yung kanyang naririnig.
So, sabi ng doktor, bumalik ka sa akin, sabihin ko sa'yo kung gaano kagrabe yung pagkabingi ng asawa mo. So, umuwi yung lalaki, nakita niya na yung kanyang asawa na nasa lababo, nakatalikod, naghahanda para sa pagluluto. So, ang ginawa ng lalaking yon, ginawa niya yung pinagawa ng doktor. Lumayo siya ng 20 na hakbang mula sa kanyang asawa at tinanong niya, "Honey, anong ulam natin?" Na hindi sumagot. Humakbang siya ng 5, tinanong ulit niya, "Honey, anong ulam natin?" Wala pa rin naririnig na sagot. Kaya humakbang na naman siya ng 5 hakbang at tinanong niya ulit, "Honey, anong ulam natin?" Wala pa rin siyang narinig at natakot yung lalaki. Sabi niya, grabe na pala yung pagkabingi ng kanyang asawa. Kaya nagpunta na yung lalaki sa pinakalikod ng kanyang asawa. At nilakasan niya yung pagtatanong, anong ulam natin? Sumagot yung asawa niya. Galit na, ano ba? 3 beses ko nang sinabing fried chicken. So, hindi pala yung asawa niya yung bigay siya pala. How many times inaas natin ng Panginoon na baguhin yung problema sa paligid natin, naalisin tayo sa pangit na sitwasyon na kinakaharap natin, when in fact, tayo pala ang may tunay na problema at tayo yung unang nais baguhin ng Diyos. Are you getting my point? Amen. Kaya kung nakikita mo na pangit ang mundo at wala kang makitang kabutihan sa kapwa mo, walang maganda sa kanila, it is because wala kang makitang maganda sa sarili mo. Amen. Young people, listen to me. If you are seeing the world as if it is very, very ugly, wala kang makitang kabutihan sa kapwa mo, it is because wala kang makitang maganda sa sarili mo. And we cannot change the world, that is true. But we can change ourselves. Number 3 this evening, and this is how I ended. Number 3, we will be tested to either reveal our own strength or the power of God. And napakahalaga na maunawaan na ang pananampalataya ay may kaakibat na challenging moments. It is not as easy as ABC. Sapagkat kung wala itong mga challenging moments, yung faith natin ay mananatiling dormant. Ibig sabihin, hindi lumalago. So no matter kung gaano ka katagal na Christian, it is always challenged by God, yung faith mo from time to time, para matest kung lumalago ka. And si Gideon, in our story, tinest siya, sabi sa kanya ng Panginoon, kasi maglalaban na sila eh. Sumunod si Gideon sa utos ng Panginoon to go and fight for Israel. Sabi niya, Lord, kahit mahina ako, sige, susubukan ko Panginoon. So, tinest siya ng Panginoon. Sabi niya, kumuha ka ng iyong na makikipaglaban sa Midianites. Then sabi niya, nakagather na siya, Lord, nakagather na siya. Tuwang-tuwa si Gideon. 32,000. Wow! Grabe! Ang galing! 32,000 yung sundalo nila. Kaya kanilang kalaban, 135,000 Midianites. This is what we call the underdogs. Outnumbered na kaagad sila. Umpisa pa lang, wala na silang laban. But the next ng Panginoon sabi sa kanya, let's go to Judges 7:2. 7 as what? 7:2. Okay, the Lord said to Gideon, kasi sabi ni Gideon, 32,000 Lord, pwede na to. Sabi niya, Lord, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Sabi niya, napakarami ng kasama mo, baka alakalain nilang nalupig yung mga Midianita nang hindi dahil sa tulong ko. 32,000 versus 135,000. Kung ikaw yung nasa kalagayan ni Gideon, parang, Lord, ika lang, trip-trip ba? Lord, anong trip mo kung ito? Ang dami nila versus 32,000. Yung test na ibinigay sa kanya ng Panginoon, makita ni Gideon yung laban na ito. Now, this is the story.
Gusto makita ni Lord na yung laban na ito ay hindi dahil sa kakayanan nila, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Are you getting my point? Hello? Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, pauwiin mo yung mga natatakot. So nung sinabi ni Gideon, lahat daw ng natatakot sa kampo na to umuwi. You know guys, nung sinabi ni Gideon, pwede na umuwi yung mga natatakot, ang natira, do you know how many? Ang natira? 22,000. 10,000. Well, 10,000 remaining. Mas marami pang umuwi kaysa sa natira. Anong laban ng 10,000 sa 135,000? Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sabi niya, pinapunta niya ang mga sundalo sa gilid ng batis, okay? At ibukod niya yung sasalot ng tubig sa pamamagitan ng kanilang palad at iinom na parang aso at doon sa direktang iinom sa batis. Alam niyo kung ilan yung gumawa ng sumalok? 300. Hindi pa kasama doon yung nagwawala. And sa 300 na yon, sabi ni Lord, yan ang makikipaglaban sa 135,000 ng mga Midianites. At the end of the story, nakita natin 300 Israelites laban sa 135,000 ng Midianites. Napaka-imposible na mangyari, pero nangyari dahil sinabi ng Panginoon. Nangyari dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ang gumawa at hindi ang lakas nila. And this is what God is telling us tonight. The battle is not yours, young people. I want to share this with you. The battle is not yours. The battle belongs to the Lord. It is not because of your strength. It is because of the grace of God. I know right now, right here at this moment, we have so many battles in life. We have battles inside our family. We have battles in our academic life. We have battles sa ating relationship. We have battles sometimes in our inner self. We have battles, silent battles that no one hears. But this is what God is saying to us, to you and to me, that the battle is not yours. The battle belongs to the Lord. It is not yours. He doesn't need your strength. From the underdog, God can make you victorious if you rely on His promise. If you want to cling on God by faith, He can deliver you, and He will deliver you from the enemies, from all kinds of circumstances. Remember this, whatever battle it is this evening, God will deliver you. It is His battle. It is His strength, and it is not yours. And always remember this, when you are in Christ, Philippians 3:14, you can do all things through Him who will give you strength. This is the truth that I want to share with you. Sometimes, it's very, very hard, and you are always looking for answer. You are always fighting. You feel like you are being alone fighting. But I want you to know, stop fighting on your own because the battle is not yours. It is from God. It belongs to the Lord. So I hope this evening, this message, God revealed to us, gives you hope. Na mamaya pagtulog mo, mamaya pag-uwi mo, mamaya when you have your time alone. I know some of us are battling silent. I know many of us are battling that no one knows. Oh, it's only you, between you and God. But always remember this, young people. You don't have to fight anymore. Rely on God. Rely on His promise. He loves you. He will fight for you. He will deliver you. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon.
minsan may mga battle sa buhay na, alam mo yun, sa sarili lang natin, hindi worth it ipaglaban. Bakit? Kasi alam mong kahit ipaglaban mo, talo na. And always remember this. Whatever battle, feeling mo you are underdog, whatever battle na feeling mo kahit ipaglaban mo, at the end of the day, talo, you give it to God, it will always be victorious. It is always by His grace and by His name. Let us pray this evening. Father in heaven, I thank you, Father God, for your grace upon us. I thank you, Lord, because you love us so much. I thank you, Father God, because you choose us. And you love us, oh God, no matter what. And I really believe that these young people right now, oh God, may message ka na gusto iparating sa kanila, oh Lord, sa kapatid. This is not an accident. This is all about your plan sa buhay namin, Panginoon. I am praying for every young people right here, Panginoon. Tulong silang i-bless. Tulong silang samahan. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. And whatever they are dealing right now, ano man, Panginoon, ang kanilang nararanasan, anumang laban sa buhay, ang kanilang ipinaglalaban, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na magtiwala, Panginoon, sa inyo. Na ipagkaloob po sa inyo sa gabi nito, O Diyos, ang mga tayuan namin, ang mga pangako ninyo sa aming buhay. And Lord, help us to realize that the battle is not ours. You are our strength, O God. And the battle always belongs to you. It belongs to you. Young people, this evening I want to invite you for a moment to give your life to Jesus, to surrender to Jesus. Because God will move in our heart and will freely move in our heart if we surrender to Him. Anumang battle meron tayo sa ating buhay, sa family battle, it's about relationship, it's about our inner self, it is about our academic life. I want you to surrender to God. I want you to recognize your weakness. It's okay sometimes to say, Lord, I am weak. It's okay sometimes to say, Lord, hindi ko na kaya. It is okay sometimes to say, Lord, kailangan kita. Then God will freely move doon sa bagay at sa area na yun ng buhay. Before we end this message, I want you to think of that one battlefield in your life. I want to think of that one prayer that you are pleading to God. I want you to think of that one thing that you are crying out every night. Just one thing. And surrender it to Jesus. Surrender it to the Lord. Give it to Him. Lay it down to Him. Give it to Jesus. Father God, we are dealing about something. We are on the battlefield right now. But we choose to kneel down. We choose to trust Him. We choose to surrender, O God. Because we know this evening that the battle is not ours, but it is yours. Sa grace mo lang, Panginoon. Sa grace mo lang. Bawat isa sa kagabi mo ito, whatever battle they are facing, I am praying na mag-intervene ka sa kanilang buhay. Matutunan nila, Panginoon, na humugot ng lakas, hindi sa kanilang sarili, kundi galing sa iyo. Maraming salamat po sa gabi ng Panginoon. Thank you, Jesus, for a victorious evening. Come on, let's clap our hands to God.
the Lord, we praise you. Amen.